kasama pala si sa plot, si Ramil Madriaga. Kaya pala, yung testimony mga kababayan ni Madriaga, napakabigat at pilit nila na sinisira yung credibility ni Madriaga. And because of the schedule ng hearing bukas, natataranta ang kampo ni Sara Duterte. At tatlong petisyon ang final sa Supreme Court to stop the hearing. Kasi siguradong party ito, mga kababayan, sa mabubunyag. You see? Kaya kailangang i-secure, mga kababayan. May rally sa ngayon sa yung grupo ni Libiste ang naka-front yung issue sa BAT. Malamang front lang yung issue sa BAT, pero ang intensyon, baka mga kababayan gumawa ng eksena diyan sa harap ng batasang pambansa ngayon at saka bukas, in time sa hearing, sa impeachment hearing, gumawa ng eksena para hindi matuloy yung hearing. Kaya i-secure ninyong mabuti yung Congress ngayon. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. May nagsisirculate ngayon po ng sulat ni Ramil Madriaga, kung saan in-expose niya, mga kababayan, may bago siyang pasabog, yung grand coup plot, sabi, ni dating Pangulong Digong laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos para daw maipwesto si Sara Duterte. Yan ang kumakalat ngayon na balita. Grand coup plot versus PBBM, ikinasa ni Digong para maipwesto si Sara Duterte. The strategy is that Sara, upon assumption of office of the President succeeding BBM, should only serve less than 4 years of presidency to make her still eligible to run as President by 2028, ayon kay Ramil Madriaga, dating political strategist at operator ng mga Duterte. Yan ang kumakalat na balita ngayon, mga kababayan, sa social media. Yan handwritten na sulat, April 11. Ano ngayon? 13? 2 days ago. Ramil Madriaga. So I think kailangan ma-check ito kung siya talaga to. Kasi hindi pa man po nagsasalita si Ramil Madriaga sa isang live or recorded interview. So tayo naman po ay nag-iingat, hindi man tayo nagsisiguro na authentic ito, mga kababayan. Pero ito ngayon, I just want to inform you, ito ngayon ang kumakalat, nagsisirculate ngayon sa social media. Mahaba yung kanyang sulat, mga kababayan. In-expose niya dito yung plano. 3 pages yata. Andali, tingnan natin. Ito dapat yung una kasi ito yung panghuli. Isa. Ayan The strategic assumption of BP Sara Duterte. It started sometime in 2021 when BBM with Senator Amy Marcos visited FPRRD. They had serious talk about the 2022 election. PBBM was anyway, ito na lang, mga kababayan, kasi naisulat na dito sa balita ng The World Tonight. Yan. Hindi natin masyado maintindihan. Pero parehas ito, kuha doon sa kumakalat na sulat. Ang sabi, sulat ni Ramil Madriaga, pirmado niya, April 11, 2 days ago. Sa bagay ito, narinig na natin itong kwentong ito noon pa. Kaya nga po walang tigil yung pagbabanta ng destabilization. At lantadan po, mga kababayan, talaga
yung attempt na tanggalin bilang presidente yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun din ang sinabi ni Pulong kahapon. Ayan mismo yung sabi ni Baste kahapon. No? Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Malinaw, mga kababayan. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. So hindi man nila tinatago yung banta, mga kababayan. So hindi na tayo magtataka kung ito yung isinulat ni Madriaga. Although kino-confirm pa natin kung itong sulat na to ay talagang galing sa kanya. So ito po, nagsisirculate ngayon sa social media. I-kuan muna natin, i-share ko muna po sa inyo ang sinasabing sulat ni Madriaga. Kung saan binunyag niya yung plano na huwag patapusin bilang Pangulo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. That is the plot. Yan sabi dito, ibinunyag ni Ramil Madriaga na dating political strategist at operator ni former President Rodrigo Duterte ang plano ng huli na patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapo ang kanyang anak ni sa Vice President Sara Duterte sa Malacanang pagsapit ng 2025 o 3 taon matapos ang 2022 elections. Sabi sa sulat ni Madriaga, November 2021, APRRD mentioned to me about letting Marcos to run for president along with Sara All for a plan of retaking the presidency from BBM or Bongbong Marcos by year 2025. This is to extend Duterte's control of the Philippine government and using BBM merely as a political tool, nakasaad sa 3 pahinang sworn statement ni Madriaga na may pitsang Abril 11, 2026. Ito nga po, so yung 3 pahina. Yan may pirma, April 11, 2026, Ramil Madriaga. So sabi dito sa balita, mga kababayan, this pronouncement of APRRD become clear to me after BP Sara took her oath as BP. APRRD discussed with me and other retired generals all his plans of unseating BBM. By all means, come 2025, so Sara can assume the presidency but still can run for the presidency come 2028 national election. Dagdag pa ni Madriaga. Kaya pala kahit kahapon, mga kababayan, ito yung laging sinasabi ni Baste Duterte. Let's reclaim the country and give it back to the people. Let's reclaim daw our country and bring it back to the people. Yan palang ibig sabihin nito, mga kababayan, na lagi niyang sinasabi ngayon. So hindi lang sa 2028, kundi lumalabas sa expose ni Ramil Madriaga, matagal na nilang plano ito. Kaya pala nag-attempt si Aling Maliit, mga kababayan, na tanggalin, ikudita si Martin Romualdez. Nang mabuking, mga kababayan, nagalit si Sara Duterte, tinawag si Martin Romualdez na tambaloslos. And that's the start ng pagkabiyak ng Uniteam. Lumilinaw na, mga kababayan, yung kwento. Yan sabi dito. Ayon kay Madriaga, ito ang dahilan kung bakit inimungkahi niya kaya Digong na magtatag ng hiwalay na security unit para sa Office of the Vice President or OVP na hindi nasa supervision at control ng Presidential Security Group or PSG ni Marcos. Madaling sabi, kasama pala sa plot si Ramil Madriaga. Kaya pala, yung testimony, mga kababayan, ni Madriaga, napakabigat at pilit nila na sinisira yung credibility ni Madriaga. And because of the schedule ng hearing bukas, natataranta ang kampo ni Sara Duterte. At tatlong petisyon ang final sa Supreme Court to stop the hearing. Kasi siguradong party ito, mga kababayan, sa mabubunyag. You see? Kaya kailangang i-secure, mga kababayan. May rally sa ngayon sa
yung grupo ni Libiste ang naka-front yung issue sa BAT. Malamang front lang yung issue sa BAT, pero ang intensyon, baka mga kababayan gumawa ng eksena diyan sa harap ng batasang pambansa ngayon at saka bukas, in time sa hearing, sa impeachment hearing, gumawa ng eksena para hindi matuloy yung hearing. Kaya i-secure ninyong mabuti yung Congress ngayon. O knows, may magsagawa ng kaguluhan. Di natin alam, mga kababayan, grabe kadesperado ngayon ang kampo ng Duterte with all this pasabog. Tama po mga kababayan yung ating analysis. Ito, sabi rito. Kabilang din anya sa pananabutay laban sa administrasyon Marcos ay ang paggamit ng mga isyu sa korupsyon para matuloy sa pagpapatalisik kay PBBM sa poder. In the event that the BBM refused to honor the agreement and opted not to relinquish his post as president, extraordinary measures of overthrowing BBM should be considered like impeachment, assassination by poisoning, or any other means, and by use of people power that will be triggered by FPRRD with participation of active and retired armed forces and PNP officers ayon kay Madriaga. Yon pala ang nasa likod ng mga sunod-sunod na maisog rally. Habang si Sara Duterte, still DepEd Secretary, sumasama siya sa mga maisog rally na pinamumunuan ng grupo ni Kibuloy na ang panawagan mga kababayan ay Marcos resign. Nandun siya. At nandun din si Harry Roque noon na inadmit ni Harry Roque, naghihintay na lang sila para lusobin yung Palasyo Malacanang. Pero hindi nangyari mga kababayan. Hindi ipinaintulot ng ating Panginoong Diyos Ama sa langit. Kaya siguro mga kababayan, nag-decide yung ating Pangulo makipag-cooperate sa Interpol. Diniliver si Digong pa dahig. Kasi siyempre alam ng ating Pangulo, base sa kanyang mga intelligence information, kaya lalong nagalit yung mga Duterte nang i-deliver na si Digong sa ICC. You see, pag pinagtagpi-tagpi mo yung mga kwento, lumilinaw na, mga kababayan. So sabi sa sulat ni Madriaga, at kapag hindi pa rin ito umubra, sinabi pa ni Madriaga na magkakaroon ng mass resignation sa hanay ng mga opisyal ng gobyerno kasabay ng civil disobedience campaign, simultaneous rallies, at pati na rin ang paglikida ng mga opisyal ng pamahalaan. Social unrest will be the gateway for a group of military officers to stage a coup. This coup will be protected by another group that will not support a possible declaration of martial law. Nakasaad sa sinumpaang salaysay ni Madriaga sa kanyang ibubuhos sa impeachment hearing ng House Committee on Justice laban sa Vice Presidente sa Martes bukas, Abril 14. Yan yung sulat mga kababayan. VP Sara is safe and secured at Camp Emilio Aguinaldo where his BPSG is based and in camp waiting to take her oath as the President of the Republic of the Philippines. Yan yung pang last part ng sulat mga kababayan ni Madriaga. Yan siya. Kaya sabi po ni sabi ni hamon ni Terry Ridon, hinamon niya si Sara Duterte, nagibain ang kredibilidad ni Ramil Madriaga sa House panel hearing bukas. So kung parte ito, mga kababayan, sa sasabihin ni Ramil Madriaga, more na dapat i-confront personally ni Sara Duterte, mag-appear siya ng personal kung walang katotohanan itong lahat na pinapalabas na kwento ni Ramil Madriaga.
including yung naunang affidavit mga kababayan, na nagbubulgar ng mga delivery ng milyon-milyong pera nakalagay sa duffel bags, sa kotse, sa kasaban, mga kababayan. Kaya sari-sari po yung mga reactions ng mga netizens. Oh. Sabi ni Juan Luna Vlog, the Armed Forces of the Philippines, I think it's high time that we treat these threats with the highest level of seriousness. Hindi pwedeng ganito na lang tayo palagi. The co-plotters out to be arrested. And or better yet, the Philippines needs full hard reset. Sabi ni Renan Bolisay, if this is proven true, now I understand why BBM leveraged the ongoing ICC arrest warrant against Duterte. If he allowed trial first here in the Philippines, which is not required under the Rome Statute and Republic Act 9851, God knows what would happen to that trial given on how influential Duterte's were the time. Sabi ni Teresita Sidival, this should be taken seriously, true or not, to ensure our safety in any eventuality. Sabi ni Jomar Abordo, so this was the master plan. Sabi ni Eduardo Pascual Carabello, may press con si Digong before when he said Sara will resign from the cabinet of BBM when the timing is right. This was before BBM's third SONA. This is what he meant by that statement. And VP Sara did resign after that so that the succession rule will be in effect, allowing her to run again in 2028 if they are successful in ousting PBBM. Sabi ni Rafael David, this is some serious allegation. Maybe the president can start rounding up all of these conspirators and ask questions later. Once they are in jail, the government can sort out who is telling the truth. Sabi ni Peter Paul Bitonio Ratilla, then BBM knew and that broke the unity. Sabi ni Mark Ivan Amati Sarate, imagine if they can plot something like this to the sitting president, paano pa kaya ang mga simpleng tao lang? Alam naman natin lahat na sa pananalita pa lang nila ay kayang-kaya nila itong gawin. Sabi ni Jigo Magiting, I think it's a logical possibility. Sabi ni Vicente Fernandez, this is Gloria Arroyo template. Malinaw po mga kababayan. So, abangan natin yung mga developments ng balitang ito kasi wala pang mismong statement mula sa abogado ni Ramil Madriaga. Ito'y sulat pa lang na kumalat sa social media. Hindi pa natin kumpirmado yung authenticity po nito mga kababayan. Although yung kanyang kwento ni Ramil Madriaga, logical po siya at naririnig na natin yon sa mga kwento at saka mismo sa mga actions nila. Pag pinagtagpi-tagpi natin yung mga actions ng kampo ng mga Duterte, ito mismo na sinulat ni Madriaga, tugma mismo sa kanya pong sinulat. Kung galing mismo ito sa kanya mga kababayan. Kasi breaking news ito ngayon, kumakalat sa social media po. So may disclaimer tayo, mga kababayan. Okay po, so abangan natin ang mga susunod na kwento. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.